Reputasyon, Part 21. Kinagabihan, tinawagan niya si Lance para makipagkita sa bar. Kailangan niya ng makakausap at kailangan niya ng alak. So Samantha, Sabi ni Lance nang nakakadalawang kupita na sila ng alak. Tumayo siya at humingi muli ng isa pang kupita ng alak. I don't know. Ba't ang gulo? Ang gulo-gulo. Sabi niya at inubos ang laman ng kupita. At muling sumenyas na isa pa. Enough, pare. I need to hear the story first, bago ka malasing. Pigil ni Lance. Well, there's no story to tell. I know you know everything. Sa liit lang ng bayan ng San Roque, for sure nakarating na sa'yo kung anong latest. Sagot ni Ace sa kaibigan. I didn't come here to judge. I came to listen. So, is this serious now? Tanong nito. Liningon niya ang kaibigan. Mula nang makausap niya ang ina kanina, hindi pa niya tinatawagan si Samantha. Hindi rin niya ito pinuntahan sa kanila para ihatid. Tulad ng lagi niyang ginagawa. Sa ilang linggong nakakasama niya si Samantha, masasabi niyang masaya siya. Masayang masaya at tila pakiramdam niya, sila ni Samantha lang ang tao sa mundo. Na tila ba walang mga taga San Roque ang huhusga kay Samantha. I love her. Sabi niya habang nilalaro ang walang laman na kupita. I know that, pare. But it seems the whole San Roque hated it. They judge her and nahihirapan ako, to be honest. Bakit ka naman mahihirapan? Kung mahal mo siya, bakit ka makikinig sa mga tao sa paligid mo kung mahal mo siya? Tanong ni Lance sa kanya. It's not that easy. Ano ba kinakatakutan mo? What if she's not different? What different you mean? I mean, her sister. Well, hindi niya matuloy-tuloy dahil hindi niya alam kung ano ang tamang salita sa nais niyang sabihin. Her sisters? What are they? Nagdadalawang isip ka ba kay Samantha dahil sa pamilya niya? I don't know. It's just... Alam kong hindi maganda ang reputasyon ng mga santo sa bayan na to, lalo na sa pamilya mo. But what happened in the past is not Samantha's fault, or even hindi ginusto ni Samantha ang mga nangyari noon sa pamilya mo at pamilya niya. I know that. She was young that time. At kung mahal mo siya, dapat tanggapin mo kung ano siya noon at ngayon. Accept her flaw. Kung ang kinakatakutan mo ay maging tulad din siya ng mga kapatid niya, well, you need to trust her and believe in her. Sabi ng kaibigan. Hindi ko alam. Basta alam ko mahal ko siya. At ipaglalaban ko siya sa buong San Roque. Sa mapanghusgbang bayan na to. Sagot ni Ace bago inubos ang laman ng kopita. Matapos silang mag-usap ni Lance, sinubukan niyang puntahan sa bahay ng mga ito. Namimiss na niya ito at maghapon pa lang na hindi sila nagkikita. Wala si Samantha, iho. Sagot ng nanay ni Samantha nang pagbuksan siya dito ng gate. Saan po siya nagpunta? Tanong niya dahil 8:00 na ng gabi. Sigurado siyang tapos na ang duty nito sa resort. Nay, si Brian ba yan? Sigaw ng nasa loob ng bahay. Sinulyapan niya ang nagsalita. Nakita niya ang isa sa mga kapatid ni Samantha na nakasuot ng maiksing bestida na halos wala namang tinatakpan pa. Ay, si Pogi pala. Pakit pang sabi nito na nais niyang ikangiwi. Hinahanap mo ba si Samantha? Tanong nito. Hindi na siya sumagot at mabilis na nagpaalam sa nanay ni Samantha. Naiirita siyang makita ang kapatid ni Samantha sa ganoong ayos.
Kung hinahanap mo siya, paniguradong nasa Ontiveros Resort yun. Wala namang ibang pinupuntahan yun kundi doon. Sabi nito. Napahinto siya sa pagtalikod nang marinig ang Ontiveros Resort. Nandun yun, mantahan mo na. Dagdag pa ng kapatid ni Samantha at muling pumasok sa loob. Bumuntong hininga siya at bumalik na sa kotse. Ontiveros Resort? Sa ganitong oras? Anong ginagawa ni Samantha sa ganitong oras doon? Si Rafael ba? Nagkikita pa rin ba ang dalawa? Masyado ba siyang naging masaya at nawala sa isip ni si Rafael? Masyado ba siyang nakampante at nakalimutang maaaring nakikipagkita si Samantha kay Rafael? Pero bakit? Hindi pa ba maliwanag kay Samantha na may relasyon na sila at kinakailangan pa nitong puntahan si Rafael? Napamura siya at napapalo sa manibela. May relasyon ba talaga ang dalawa? Kung mayroon man, walang pinagkaiba si Samantha sa mga kapatid nito na pumapatol din sa may mga asawa. Ano na lang ang sasabihin ni Lance pag nagkataon? Paano na lang si Bea kung sakali? Ang daming tanong na lalong nagpagulo sa isip niya. Halos paliparin na niya ang sasakyan para makarating kaagad sa dulo ng San Roque. Ihahatid na kita. Gabi na, madilim na sa kalsada. Isama pa na ang layo kung magbabay ka lang. Sabi ni Rafael matapos silang mag-usap. Para namang di ko laging ginagawa yan. Natatawang sagot ni Samantha. Kaibigan na ang turing niya kay Rafael. Ito na kasi ang naging takbuhan niya pag malungkot siya at may problema kay Ace. Kaya nga napasugod na naman siya kay Rafael dahil maghapong hindi nagpaparamdam sa kanya si Ace. Dati-rati, hinahatid siya nito sa DWCC o di kaya naman sabay silang papasok sa resort. Pero ibang araw na ito. Mula pagmulat niya, wala siyang matanggap na message mula kay Ace. Wala rin tawag mula rito. Ang natapos ang maghapon na hindi ito nagpapakita sa kanya. Huwag mo kasi masyadong binibigyan ng big deal ang lahat. Just chill, wait for him. Sabi ni Rafael at kinulo ang buhok niya na parang bata. Aray! Natatawang tili ni Samantha at umagaw sa kanila ang mabilis na kotseng paparating. Kotse ni Ace. Pulong ni Samantha at huminto sa tapat nila ang kotse. Mabilis na bumaba si Ace at kitang-kita niya ang galit sa mukha nito. Get in the car, Samantha. Utos ni Ace at mabilis na lumapit sa kanya. Ace, ano bang? Get in. Patigas na utos nito at hinila siya sa braso. Pare. Sabat ni Rafael na tila hindi nagugustuhan ang kinikilos ni Ace. Huwag kang makialam rito. Galit na banta ni Ace at marahas siyang tinulak pasakay sa passenger seat. Ace, ano ba? Maktol niya at walang nagawa, kaya sumakay na lang siya. What's wrong with you, Ace? Nakakahiya kay Rafael. Inis na sabi niya at nilungon si Rafael na nakasunod lang ng tingin sa kotse ni Ace. Nakakahiya kay Rafael? How about me, Samantha? Hindi ka ba nahihiya sa akin na makita kang may kasamang ibang lalaki ng ganitong oras ng gabi? Isama pa na ikaw ang nagpunta sa bahay ng lalaki? Galit na sabi ni Ace habang sa kalsada nakatuon ng pansin. You don't understand? Kaibigan ko si Rafael at... Kaibigan? Kailan mo lang siya nakilala, naging kaibigan mo na? At kailangan mo pang puntahan kahit gabi? For God's sake, Samantha, he's a married man. Ano bang iniisip mo sa amin ni Rafael? You are Santos. Your family love married man. Sagot ni Ace na nagpakirot ng puso niya. Napalunok siya dahil tila may bumara sa lalamunan niya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Nagawa ni Samantha itanong at pumatak ang luha niya.
I don't know. Ang hirap. Hinto mo. Bababa ako. Matigas na utos niya. What? No, Samantha. We need to talk. Marami tayong dapat pag-usapan at linawin sa isa't isa. Stop the car, Ace. Muling sabi ni Samantha, pero hindi siya pinansin ni Ace. We need to talk, Samantha. What's the point here, Ace? Inis na tanong ni Samantha dahil ito na naman ang hindi nagparamdam sa kanya ng isang buong araw at out of nowhere, darating ito at ito pa ang galit na tila kasalanan pa niya. And worst, andyan na naman ang pagdidikit niya ng pangalan ng pamilya niya. Hanggang kailan ba magiging issue sa kanila ang ganito? Sa tuwing mag-aaway ba sila, kailangan ba kasama ang pamilya niya? Please, Ace, stop the car. Nanghihinang sabi ni Samantha dahil hindi na niya kaya ang sakit. Hanggang ngayon, wala pa ring tiwala sa kanya si Ace. Puro duda pa rin ito sa kanya. No, I'm sorry, Samantha, but I just need you to get out of here. Kung kailangan ilayo kita kay Rafael, gagawin ko. What? Nanlalaking matang tanong ni Samantha at tiningon ito. Saan tayo pupunta? Tanong niya nang mapansin ang daan na tinatahak nila. Tagaytay, sa rest house ko. What? Ace, are you out of your mind? Bakit mo ko dadalhin roon? We need to talk, Samantha. Ang gusto ko pagbalik natin sa San Roque ay hindi ka na makipagkita pa kay Rafael. Gusto ko kalimutan mo na si Rafael. Kung ano man ang kayang ibigay ni Rafael or kaya niyang gawin sa'yo. Believe me, Samantha. I can be better. Mahabang sabi ni Ace. Rafael is out of it. Wala siyang kinalaman kung ano man ang nangyayari sa atin. Sabi ni Samantha at sinandal ang likod sa upuan. Wala na siyang lakas para makipag-away kay Ace. Kung dadalhin siya nito sa Tagaytay, hahayaan na niya ito. I'm your boyfriend, Samantha. I see. Bulong ni Samantha. Pinikit niya ang mga mata at hiniling na sana makatulog na lang siya sa buong biyahe. Ayaw na niyang makipagtalo pa kay Ace. Hindi niya namalayan. Nakatulog na nga siya sa biyahe. Pagmulat niya ng mga mata, nakahinto na ang sasakyan at wala si Ace sa driver's seat nito. Ace? Tawag niya at nilingon ng paligid. Hindi niya masyadong maaninag dahil madilim na ang buong paligid. At nakita si Ace na pabalik ng sasakyan. Buti na lang gising ka na. Bumaba ka na, andito na tayo. Utos ni Ace at pinatay na ang makina ng sasakyan. At bago pa siya makapagtanong, ay naisara na nito ang pinto ng passenger seat. Nagkibit balikat siya. Nais ni Samantha magmatigas at huwag sumunod kay Ace. Pero alam niyang hindi siya mananalo kay Ace. Pagbaba niya ng kotse, tumambad sa kanya ang isang malaking bahay na 2 palapag. Ito marahil ang sinasabing townhouse ng mga Bienvenido sa Tagaytay. Samantha! Tawag ni Ace sa kanya dahil nanatili lang siyang nakatingin sa malaking bahay. Let's get inside. Tawag ni Ace. Umuntong hininga siya at sumunod na sa loob. Pagpasok sa loob, nanlaki ang kanyang mga mata. Tumambad sa kanya ang ingranding loob noon. Napakamoderno ng mga kagamitan at talaga namang ginastusan ang buong bahay. Ang ganda, sabi niya habang nakatingala sa malaking chandelier sa itaas ng kisame. Noong bata siya, pangarap niyang magkaroon ng chandelier sa bahay nila. Pero syempre hindi nangyari yon. Bakit mo ako dinala rito? Tanong niya matapos masuri ang kabuuan ng bahay. Para mailayo ka kay Rafael. Mabilis na sagot ni Ace at naupo sa malaking sofa. Kaibigan ko lang si Rafael. Wala kaming ginagawang masama.
Bakit mo kailangan makipagkaibigan sa lalaking may asawa na, Samantha? Like what I said, wala kaming ginagawang masama at wala akong nakikitang masama sa pagkakaibigan namin ni Rafael. Magkaibigan lang kayo. Pero kahit gabi pinupuntahan mo pa siya sa dulo ng San Roque, ha, Samantha? Inis na tanong ni Ace at napatayo mula sa sofa. Ano bang iniisip mong ginagawa ko ron? I don't know. But believe me, Samantha, hindi tayo aalis dito hanggat hindi mo nakakalimutan si Rafael. Banta ni Ace at lumapit sa kinatatayuan niya. Gagawin ko lahat para makalimutan mo si Rafael. I will satisfy your lust. Lust? Yeah, hindi ba sex ang dahilan kung bakit binabalik-balikan mo si Rafael doon sa kanila? Ace, ano bang pinagsasasabi mo? Inis na tanong ni Samantha at tumalikod para iwasan na muna ito. Tell me, Samantha. Sabi ni Ace at hinila siya sa braso. Ace, ano ba? Tili niya at binabawi ang braso rito. Ganun ba kagaling si Rafael at hindi mo siya magawang makalimutan at nagawa mo siyang balik-balikan, ha, Samantha? Galit na sabi ni Ace na halos magbasagan na ang mga ngipin nito sa galit. Mali ang iniisip mo sa amin ni Rafael. Nagawa ni Samantha sabihin habang namimilipit sa sakit dahil sinasaktan na siya ni Ace sa mahigpit na pagkakahawak nito sa braso niya. I'm not naive, Samantha. Alam ko naman na mga may asawa ang tipo niyo, tulad ng mga kapatid mong kalatkarin. Sabi ni Ace. Ang laki ang mga mata ni Samantha at umigkas ang kamay para sampalin ito. Pero nahagip ni Ace ang kamay niya bago pa ito dumapo sa pisngi niya. Don't you dare, Samantha. I slap you back. Banta ni Ace at marahas siyang tinulak. Na out of balance siya at bumagsak sa sahig. Napangiwi siya sa sakit. Sinulyapan lang siya ni Ace pero hindi tinulungan para tumayo. Inis siyang tumayo mula sa sahig at naglakad sa may pinto. Kailangan niyang makaalis sa bahay na yun bago pa siya tuluyang masaktan ni Ace. Galit siyang naglakad sa may pinto pero nakalak yun. Napamura si Samantha at pinalo ang pintuan. Open this door, Ace. Uuwi ako ng San Roque. Kung kinakailangan lakarin ko, lalakarin ko. Determinadong sabi ni Samantha at sinulyapan lang siya ni Ace. Hindi ko babalik ng San Roque hanggat hindi mo nakakalimutan si Rafael. Mananatili ka rito sa bahay ko hanggat gusto ko. This is kidnapping, Ace. Tingnan natin kung hahanapin ka ng pamilya mo, Samantha. You can't keep me here dahil lang gusto mo. Believe me, Samantha. I can. Matulog ka na muna. Bukas na tayo mag-usap. Utos ni Ace nang wala siyang magawa pa. Bukas na bukas, uuwi ako ng San Roque at hindi mo ko mapipigilan. Matigas na sabi ni Samantha. You can't leave this house without my permission, Samantha. And who are you to say that? I'm your boyfriend. Boyfriend, ha? Sabi ni Samantha rito. Saan ako matutulog? Inis na tanong niya. Pagod na siya at gusto na niyang magpahinga. Let's go. Nyaya nito. Nauna itong maglakad. Paakyat sa 5 baitang na hagdan. Walang kibo siyang sumunod dito. Sa unang pinto ito huminto at binuksan yon. Magpahinga ka na. Bukas na tayo mag-usap. Sabi ni Ace. Wala siyang kibo. Pumasok sa silid. Aalis ako bukas at get rest, Samantha. Pultol ni Ace sa sasabihin niya. Nagkibit-balikat lang siya at tuluyan na pumasok sa silid. Narinig niyang sinara ni Ace ang pinto. Pero di ito pumasok sa loob. Marahil sa kabilang silid ito matutulog. Kinala niya ang mga mata sa paligid. Moderno at mukhang bagong gawa ang buong silid. At masasabi niyang
Masarap mag-relax lalo na malamig-lamig ang klima. Naupo siya sa malaking kama at ilang beses pa niyang binagsak ang pang-upo dahil natutuwa siya sa sobrang lambot ng kama. Di pa siya nakakaupo sa ganoong kalambot na kama. Tila siya naupo sa bulak sa sobrang lambot. Hinila niya ang malaking unan at niyakap yun. Pati unan malambot din. Alam niyang mamahalin ang mga gamit kaya ganon kalambot ang mga yon. Ang sarap naman matulog sa ganito. Bulong niya at pinagsak ang katawan sa malambot na kama. Wow! At huminga ng malalim. Saan kaya matutulog si Ace? Tanong niya sa sarili. Ang sarap sigurong matulog sa ganitong kama kung katabi niya si Ace. Pero mabilis niyang binura sa isipan yon dahil baka kung saan umabot ang iniisip niya. Isa pa dapat niyang isipin ngayon ay kung paano siya makakauwi bukas. Naalimpungatan siya, tila may nakadagan sa mga dibdib niya. Gumalaw siya at may nakapang malaking braso. Nagmulat siya ng mga mata at tumambad sa kanya ang tulog na si Ace. Ace? Bulong niya at kahit sa malalim na ilaw na hatid ng lampshade ay naaaninag niya kung gaano kagwapo si Ace. Ace? Bulong niya habang nakatitig sa gwapong mukha nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang gwapong mukha nito. Magaspang yon marahil sa balbas na nais nang tumubo. Mula pa noong kabataan ni Ace, gwapo ni ito at talaga namang pinagkakaguluhan ng mga estudyante noon. Isa siya sa mga estudyanteng yon. Pero alam niya suntok sa buwan yon. Kaya naman pinilit niyang pigilan ang paghanga niya kay ni Ace noon. Pero hindi niya nagawa dahil lihim niya itong nagugustuhan. Kung tutuusin, hindi naman nalihim. Dahil kahit anong tago niya sa nararamdaman, ay may damdamin siya dito. At natutuwa siyang may damdamin din sa kanya si Ace. Yun nga lang, di siya sigurado kung pagnanasa lang ang pagtingin nito sa kanya. Kumalaw si Ace at mabilis niya inalis ang kamay sa mga mukha nito. Samantha, he whispered with his sleepy sexy voice. Napalunok siya dahil naghatid ito ng bolta-boltahing kilabot ang simpleng pagtawag nito sa pangalan niya. Gising ka ba? Tanong nito. At inabot ang lampshade at mas paliwanagin pa ang mga ilaw na yon. Sorry, nagising pa kita. Paumanhin niya rito at bumangon mula sa pagkakahiga. Bakit? Tanong nito at sumandal sa headboard. Hindi ko alam na dito ka pala matutulog. Akala ko sa kabilang kwarto. Tulog ka na kanina pagbasok ko kaya hindi na kita ginising pa. Tanging sabi niya at sinuklay ang buhok sa kamay. Napansin niyang walang damit pang itaas si Ace at naisip tuloy niya kung may pangingibaba ito o wala. Nakatakip kasi ng kumot ang ibabong bahagi ng katawan nito. Do you want anything? Nagugutom ka ba? No, wala. Sagot ni Samantha at nahihiyang tumingin rito. Okay lang bang dito ako matulog o doon na lang ako sa sofa? Sabi nito at tinuro ang sofa bed. Ha? Okay lang naman. Nahihiyang sagot ni Samantha. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Ace, marahil napansin niyang tila balisa siya. Wala. Sige, matulog na ako. Sagot niya at akmang hihiga na nang pigilan siya ni Ace. Are you sure? Paniniyak nito. Tanging sagot niya at di ilang beses siyang napatingin sa hubad na katawan nito. Just tell me what you want, Samantha. Nakangiting sabi ni Ace na tila nabasa na nito kung ano ang nasa isip niya. Nais niya itong halikan tulad ng ginawa nila dati at nais niya itong hawakan.
At hindi niya matuloy ang nasa isip. Naramdaman niya ang mga labi ni Ace sa mga labi niya. At hindi na siya nagdalawang isip pa. Gumanti siya ng halik kay Ace na kanina pa niyang nais gawin. They kissed passionately, and Ace's hand began to travel over her body. He touched her neck down to her chest as their lips remained on each other. She responded more passionately with every warm kiss Ace gives. Her hands also started to move. She touched Ace's chest slowly. It seemed she wasn't sure what she was doing. Basta alam niya, gusto niya ang ginagawa nila ni Ace at handa siyang ibigay ang sarili kay Ace nang walang anumang kapalit. Kahit pagkatapos ng gabing ito ay nawalan na ng interes sa kanya si Ace ay tatanggapin niya. Ang mahalaga, naibigay niya ang sarili kay Ace sa lalaking mahal niya mula noon hanggang ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.